Okay, share ko lang itong 56 capacity na ginawa ko incubator. So bali 1 tray lang to na setter or hatcher. Ayan, isang tray lang siya, 56 capacity. So pwede na dito na rin siya mag-hatch kasi ano lang naman siya, baba lang siya, hindi maiipit yung paa. So yan yung loob. Yun yung pinaka fan nya, isa tsaka dalawa. Yung pinaka sensor, ayan yung sensor, humidity at saka temperature sensor. So meron siyang limit switch. Ito limit switch dito nakalagay sa gilid. So yan, teka, yan yung loob. Ito yung pinaka-control natin, sariling program to, OLED. So pakita ko yan mamaya. Ito yung pinaka power supply natin, pinaka circuit natin. Ang ginamit kong power supply is power supply ng ATX computer. So bali heavy duty siya kasi pang computer siya. Pwede siya sa 24 hours. So ito, ATX power supply. Pag masira, pwede mong palitan agad power supply ng computer. Kasi gumagamit ako ng fan na 12 volts tsaka 5 volts. 5 volts to, 12 volts to, tsaka yung nasa loob 12 volts. So pinaka controller pala natin is Arduino controller. Ito yung original na Arduino controller. Tapos ito yung mga relay, solid state relay, mechanical relay na tatlo. So yan, ganyan gumagana ang ating ganyan ang ating circuit. So ang higop ng fan, itong fan is papunta doon sa loob, papunta doon, tapos balik dito sa harapan. Ito yung tube na to, dito yung return, babalik dito pababa, tsaka dito pababa. So ang bato ng itlog, papunta ang hangin, papunta doon, iikot pabalik dito sa harapan. So yan, pakita ko yung likod. Takpan natin yan. Ito yung likod. So ito. So dito yung mga ilaw natin. Gumamit ako ng 10 watts bulb. 6 na 10 watts bulb to sa dalawa. Tapos may 4 pa dito. So 6. Pero 4 lang nalagay ko para 40 watts. So ito yung 12 volts fan. Saka to 12 volts fan. Tapos ito yung para sa humidity natin, para sa ultrasonic mister natin. Ito yung nalagay ng tubig, ultrasonic mister. Meron tayong humidity control. So yan, so higop ng hangin papunta dito, aakyat dito, babato dito, pabalik doon. Yun yung butas ng tube, isa tsaka dalawa. Yun yung tubo, papasok. Ayan, sarado. Open natin. So meron akong fuse, power switch, control. Ito yung para sa sa service light, menu, down, up, reset, tsaka speaker. I-open ko na. Yan. Patayin ko yung ilaw, off. So yan, sariling design yan, sariling design, dual designs. So teka, lagyan natin ng ilaw. Yan. So nag-alert siya. Ito yung alert ilaw, tsaka tumutunog yung speaker. Yung alert kasi na yon, meron akong low temperature alert tsaka high humidity alert. 72 ang humidity natin, tapos ang temperature natin 31. So meron akong alert kasi meron akong settings ng alert para dito. Sariling program pala to. So ito yung pinakaloob. So yan, ito yung temperature natin. Heater on natin 37.2. Pwede mong taasan. Ayan, pwede mong bawasan. Ikaw mag-set ng gusto mong settings. So ang alert natin, kailangan low temperature alert natin. Kailangan ma-reach na yung 35 para mawala yung alert. Tapos high natin 38.5. Mag-alert din siya pag sumobra sa 38.5. Pag bumaba sa 35, may alert siya. May alert din tayo sa humidity. Basta mataas ang humidity natin, mag-alert din tayo. Mataas sa 70, mababa sa 50, mag-alert din tayo. So yun, meron tayong alert para sa humidity tsaka sa temperature.
Para hindi maingay, alisin ko muna yung tunog. I-off ko lang. Yan. Okay. So yun. So habang naka-on na yung natin yan, yung heater natin yan sa likod. Patayin ko yung ilaw. Off. Ayan naka-on na yan. So na tayo rito. By default ginawa ko siya. Na tayo, egg rotation na tayo. Yan ko. Yan mag-rotate na yung egg niya Pag na-click niya yung limit switch, titigil na siya. So by default muna, initial muna, ginawa ko every 100 seconds para ma-demo natin ang maayos itong ating incubator. So pwede mo iset kung ilang seconds siya bago mag-egg rotate. At dito yun sa egg rotation. Teka, lagyan natin ilaw. Yan, egg rotation every 100 seconds. Tapos rotation time, pwede naman, kahit hindi makalabit yung limit switch, after 10 seconds, mamamatay na rin yung ating egg rotation. Egg rotation control, ito yung on and off ng egg rotation. Pwede mong i-off kung ayaw mo nang i-rotate. So, ayun, calibrate. Pwede mong i-center yung pag-calibrate nitong egg rotate mo. Center mo siya kung gusto mo. I-fix mo na siya na hindi na aandar. I-calibrate mo na siya. So, yun. Ibig sabihin parang centering lang to. Ayan, i-center natin. Nababa. Ayan. Nababa ganyan. Oops, tigil mo na. So, hindi na siya, tapos i-off mo yung ating i-off mo yung ating rotation. Teka, yan ang mga i-off mo yung rotation natin. So hindi na siya mag-rotate. Ginagamit lang yan pagka 18 days pataas. Huwag mo nang i-rotate ang itlog. So hindi na siya mag-rotate. Naka-off na ang ating counter. Temperature at humidity na lang kinokontrol mo. So yan, nasa pa rin tayo, low temperature pa rin tayo kasi 32. Tapos ang humidity natin mataas, 74. So, yun. Ganun to. Fully automatic to. So, pwede mo makontrol dito ang humidity, temperature, on and off. Tapos, egg rotation. So, ito nga pala is, tayo rito. Meron tayong high temperature alert. Yung high temperature alert din natin, meron tayong extra relay para doon. Just in case masira yung main relay natin, mag-stack up at hindi na niya mapatay yung heater, meron pa tayong backup na relay para doon. So papatayin nung backup relay. Ito yun ito yung backup relay natin. Yung isang relay dito, ito. Ayan. Ito yung heater natin, dalawa. Ito. Heater 1, heater 2. So, just in case masira yung mag-fill ito, magloko to, pwede mong gamitin to. Ito yung sa egg motor. Tapos, ito sinasabi kong backup relay natin. Backup relay na to, yung isang linya nito, ito, connect dito. Just in case mag-fill ito, na hindi niya kayang patayin yung heater, gagana yung ito, backup relay. Pag umabot siya ng 38.5, magka-cut off to. Mag-on to, mag-on. Ibig sabihin, pag nag-on, patay niya yung line. So, patay pa rin yung heater natin. So, ganun ang gumagana ang program ko dito. Tapos, ito naman, itong isa na to, ito yung control para sa humidity. Halimbawa, gusto mo ang humidity mo mataas. Halimbawa, ang humidity ko, maintain ako sa 70. Kasi, para may demo ko lang. Gusto ko ma-humidity ko 70. Oops, sumobra. Ulitin natin. Gusto ko, kunyari, 75. Okay, 71. Yan, 72. Kasi mag-alert siya pag high alert na. So, okay lang yun. Basta may demo lang natin yung humidity natin. Kunyari, 70. Ayan. Gumana ang ating relay. Ito, gumana yan. Patayin ko ilaw. Off ko. Ibig sabihin, gumana to. Ibig sabihin, gumagana yung humidifier natin sa likod. Para magdagdag siya ng humidity. Buksan natin.
Pag na-reach niya yung 72, mamamatay ang ating humidifier. Ayan o. Magdadagdag siya ng humidity sa loob. Pag na-reach niya 72, mamamatay yan. Tayo natin, mamatay siya. Pag naka 72. Ayan o. Sarado lang natin. Yan, tumataas siya. Humidity natin tumataas. Pag umabot ng 72, mamatay siya kusa. Yan ang misting. Lagi ko ilaw. Yan o, misting, ibig sabihin nagdadagdag. 70, yan, namatay na. So, ibig sabihin 70 plus na yung humidity natin. Namatay na siya. So, tingnan natin. Yan o, off na siya. Pero pag nag-drop off siya ng walang 72, mag-on ulit siya. Ayan. So, yun. Kontrolado natin ang humidity. Pwede ka mag-set ang temperature. Pero sa ano lang is, ang humidity natin is dapat mga 55 lang. Pag tama naman ang ano mo, ang temperature mo, sakto rin yung humidity na yan eh. 55 to 60 lang yan. Okay lang yan. Tapos ganun lang. Lalagay mo lang tapos save mo lang. Ito yung temperature offset natin. Ito yung reading niya. 36.20. 32.63. Kung sa tingin mo is mali ang reading, pwede mo dagdagan, bawasan yung reading. Yan o. Pwede ka magdagdag ng 0.1. Yan, nagbago siya. Or magbawas. Ano, pwede ka magbawas. Oh, di ba? So, okay naman ang ating sensor kaya okay lang 'yan. Hindi na natin ano 'yan. Okay? Pataas ang humidity natin kasi nagdagdag tayo sa loob eh. Mamaya-maya bababa naman 'yan pagka nagka-anuhan na eh. Tapos save lang natin. Ulit save natin yung mga natin. Ayan, save natin. Yan, naka-save. Kaya kahit i-restart na natin yan. Ito, pinilit ko restart. Tutunog na ulit ito. Ay, hindi pala naka-save pala yan natin. Na-alert natin is off. Yun natin. Ayan o. Diba? Record. Okay. So yan. Ilang ating control para sa ating humidity. Ayan. Humidity control, temperature control, tapos ano, egg timer. So yan. Ganun lang gumagana ating incubator controller. So fully automatic lahat na siya. Ang hindi lang automatic dito is yung pag water refill. Siyempre kailangan dagdagan mo pa rin ng tubig. Kasi nababawasan. Kasi ang ginawa ko is compact lang siya eh. Pang maliitan lang siya. Compact design. So, yan. Ito. Dagdag mo lang tubig. Hindi naman palagi nagagamit eh. So, dadagdagan mo lang. Linis lang naman ito. Dadagdag mo lang ng tubig. Kapag nakita mo konti na lang. So, yun lang. Thank you.